Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxic TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misteryong yayanig sa inyong kamalayan. Isang kwento ng pagtsatsaga, kakaibang gabay ng kalikasan, at isang lihim na 5 taong napaon sa dilim. Paano kung ang paghahanap sa mga nawawalang alagang hayop ay siyang maging susi para mabuksan ang pinakamalaking sikreto ng inyong bayan? Isang sikretong may kinalaman sa kapangyarihan, pagtataksil, at isang taong matagal nang idineklarang patay. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa kapanapanabik at nakakakilabot na kwentong ito, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Makiling, sa Calamba, Laguna, tahimik na namumuhay ang 27 taong gulang na magsasaka at mag-iitik na si Nestor. Si Nestor ay isang masipag na binata. Ulila na siya sa magulang, kaya ang pag-aalaga ng itik at paggagalugad sa bukid ang tanging ikinabubuhay niya. Kilala siya sa kanilang baryo na mapagparaya at tahimik. Ngunit may matalas na pakiramdam. Isang hapon, habang pinaliliguan niya ang kanyang kawan na may 1,000 itik malapit sa sapa, napansin niya ang isang kakaibang kilos ng kanyang mga alaga. Imbis na bumalik sa kanilang kural, tila may kung anong ingay na tinatahak ang mga ito patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Aba, saan ba papunta ang mga itik na ito? Hoy! Bumalik kayo rito. Gabi na. Baka maligaw kayo sa bundok. Ngunit hindi nakinig ang mga hayop. Ang 1,000 itik ay nagmistulang isang mahabang linya ng mga sundalo na may iisang direksyon. Nagkakagakak ang mga ito sa kakaibang tono. Hindi tunog ng takot, kundi tunog ng pagkaakit. Bit-bit ang kanyang sulo at isang itak. Walang nagawa si Nestor kundi sundan ang kanyang kabuhayan papasok sa masingsing kakahuyan ng Makiling, kung saan bihira na may pumapasok dahil sa mga kwento ng kababalaghan at mga ligaw na elemento. Habang palalim ng palalim sa gubat, napansin ni Nestor na nawawala na ang signal ng kanyang lumang cellphone at ang paligid ay unti-unting binalot ng makapal na hamog. Parang pamilyar ang daang ito. Dito ang lumang daanan patungo sa abandonadong Minana. Bakit dito pumapasok ang mga itik? Lumipas ang halos 1 oras na paglalakad. Pagod na si Nestor ngunit hindi niya pwedeng iwan ang mga itik dahil iyon lang ang tanging ari-arian niya. Biglang huminto ang kawan sa tapat ng isang malaking bitak sa gilid ng bundok. Isang nakatagong kuweba na natatakpan na naglalakiyang baging at mga ligaw na halaman. Isa-isang pumasok ang 1,000 itik sa loob ng madilim na kuwebang iyon. Walang pag-aalinlangan na sumunod si Nestor, gamit ang liwanag ng kanyang sulo upang aninagin ang loob. Basang-basa ang saig ng kuweba at may mga stalactite na tila nagbabantay. Ngunit habang naglalakad siya papasok, napansin niya ang mga bakas sa putik. Hindi lang bakas ng mga itik ang nandoon. May bakas din ng sapatos ng tao, isang lumang bakas na tila regular na dinadaanan. May tao ba rito? May iba pa palang nakakaalam ng lugar na ito. Habang papalalim siya sa loob ng kuweba, ang ingay ng mga itik ay biglang natigil. Napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Doon ay nakakita si Nestor ng isang bagyang liwanag mula sa isang sulo na nakasabit sa pader ng kuweba. May amoy din ng sinisindihang kahoy at amoy ng luto. Laking gulat ni Nestor nang makita niyang ang kanyang 1,000 itik ay nakapaligid sa isang sulok ng kuweba. Tila nagbibigay pugay sa isang figura na nakaupo sa ibabaw ng banig na gawa sa mga dahon. Ang figurang ito ay isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas. Marami ang kasuotan, ngunit may mga mata na puno ng otoridad at lungkot. Nang itapat ni Nestor ang kanyang sulo sa mukha ng matanda, nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan niya ang kanyang hawak na itak.
Ang matandang nasa harap niya ay walang iba kundi si Mayor David, ang iginagalang at tanyag na alkalde ng kanilang bayan na misteryosong naglaho 5 taon na ang nakakaraan matapos ng isang mainit na eleksyon. Mayor, Mayor David, kayo po ba yan? Buhay kayo? Nestor, ikaw ba yan anak? Matagal ko nang iniintay na may makatuklas sa akin dito. Ngunit hindi ko akalain ng iyong mga itik ang magiging daan. 5 taon kayong hinahanap ng buong bayan, Mayor. Ang akala ng lahat ay pinaslang na kayo ng inyong mga kalaban sa politika. Bakit kayo nandito sa loob ng madilim na kuwebang ito? Sino ang gumawa sa inyo nito? Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, Nestor. Silang naglagay sa akin dito. At kung malalaman nilang buhay pa ako, hindi lang ako ang papatay nila. Pati ang buong bayan ay muling malalagay sa panganib. Nabitawan ni Nestor ang kanyang sulo habang ang utak niya ay naguguluhan sa mga narinig. Sino ang nagtaksil kay Mayor David? Bakit siya inayaang mabuhay sa loob ng kuweba sa loob ng 5 taon? At ano ang kinalaman ng mga itik ni Nestor sa malaking misteryong ito? Sa loob ng madilim at mamasamasang kuweba, hinalungkat ni Nestor ang kanyang dalang supot upang bigyan ng malinis na tubig at natitirang tinapay ang matandang alkalde. Halatang nangihina si Mayor David, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas tulad ng dati. Habang kumakain ang matanda, pinalibutan sila ng 1,000 itik na tila nagsisilbing mga bantay laban sa anumang panganib na maaaring pumasok mula sa labas. Nag-umpisang magsalita ang alkalde, ibinubunyag ang mga detalye ng gabi kung kailan siya nawala. 5 taon nang nakakalipas. Bagong araw ng butuan. Nakatuklas ako ng isang dokumento. Ang aking vice alkalde noon na si Ricardo, kasamang ilang malalaking negosyante, ay may kontrata upang gawing isang mapanganib na imbakan ng mga kemikal ang kabundukan na makiling kapalit ng bilyong-bilyong piso. Nang malaman kong peperma nila ito ng patago, hinarap ko sila. Doon nila ako tinambangan. Kaya po ba nawala kayo ng parang bula? Si Ricardo na nakaupong mayor ngayon at patuloy ang pagkasira ng mga kalikasan sa paligid natin. Pero bakit hindi kanila pinatay, Mayor? Bakit kanila itinago rito? Dahil hawak ko ang master key ng tagumpol kung saan nakatabi ang original na titulo ng lupa at ang mga ebidensya laban sa kanila. Hindi nila ako pwedeng patayin hanggat hindi ko ibinibigay ang code at ang susi. Gabi-gabi, may pumapasok ditong tauhan ni Ricardo upang pahirapan ako. Ngunit hindi ko ibibigay sa kanila ang hinahanap nila. Kaya lang, unti-unti na akong nangihina. Ang kuweba na ito, ang aking naging kulungan ngunit naging kanlungan ko na rin. Pero Mayor, paano kayo nabuhay dito ng 5 taon na walang maayos na pagkain at sapat na liwanag? Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagprotekta sa katotohanan, Nestor. May isang maliit na bukal sa likod ng kuwebang ito na may malinis na tubig. At ang mga alaga mong itik, tuwing gabi, may ilang dosena sa kanilang pumapasok dito upang mag-iwan ng mga itlog na siyang naging pantawid gutom ko sa mahabang panahon. Ngayong gabi, mukhang naramdaman nila na malapit na akong bawian ng buhay, kaya dinala kanila rito. Napanganga si Nestor sa kamangha-manghang katotohanan. Ang kanyang mga itik ay hindi pala basta nawawala noon. Pabalik-balik ang mga ito upang suportahan ang buhay ng nawawalang alkalde. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nabulabog ang mga itik na nasa malapit sa bukana ng kuweba. Nagsimula silang magkagakak ng malakas at lumipad ng mababa. Isang udyat na may papalapit na panganib. May dumarating, Mayor. Si Amador yan. Ang kanang kami ni Ricardo. Orsa ng kanyang lingguang pagbisita upang ako'y pahirapan. Nestor, kailangan mo magtago. Kung makikita ka niya rito, hindi ka na makakalabas ng buhay. Walang ibang mapagpipilian si Nestor kundi ang sumisid sa isang madilim na sulok sa likod ng mga naglalakihang bato.
habang ang 1,000 itik ay nag-ingay upang takpan ang tunog ng kanyang mga akbang. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Nestor ang pagpasok ng isang armadong lalaki na may dalang malakas na flashlight. Si Amador, ang kilalang bayarang mamamatay tao sa kanilang bayan. Ano ang gagawin ni Nestor kung sakaling saktan ito ang kanilang alkalde sa mismo niyang harapan? Pumasok si Amador sa loob ng kuweba. Mayabang ang lakad at may hawak na mahabang gintong baton at isang baril sa kanyang bewang. Inis na inis nitong sinisipa ang mga itik na umaharang sa kanyang daan. Ngunit ang mga hayop ay tila nagmamatigas at ayaw umalis sa paligid ni Mayor David. Punyeting mga ibon to. San ba galing ang mga hayop na ito? At napakarami rito ngayon. Hoy, Mayor! Mukhang nag-imbita ka ng mga bisita. Para sa hapunan mo ah! Wala kang mapapala sa akin ngayon, Amador. Kahit patayin mo ako, hindi mo makukuha ang susi. Ang kasamaan ninyo ay may hangganan din. Hangganan? 5 taon ka na rito, David. Ang buong bayan ay nakalimot na sa iyo. Si Mayor Ricardo na ang hari ng Kalamba ngayon. At ngayong gabi, wala ako sa mood makipaglaro. Ibigay mo sa akin ang code o sisiguraduhin kong unti-unti kong lulutuin ng mga itik sa harap mo hanggang sa magsalita ka. Habang papalapit si Amador kay Mayor David at takmang sasampalin ito, hindi na nakatiis si Nestor. Alam niyang kapag hindi siya kumilos, mamamatay ang alkalde at mawawala ng hustisya ang kanilang bayan. Gamit ang kanyang liksi bilang isang magsasaka na sanay sa pisikal na trabaho, dahan-dahan siyang lumabas sa gilid ng bato. Naggudyat sa kanyang mga itik sa pamamagitan ng isang partikular na sipol na siya lang ang nakakaalam. Sa isang saglit, ang 1,000 itik ay sabay-sabay na lumipad at dinaluhong si Amador. Pakshit! Ano ito? Alisin niyo sa akin ang mga hayop na ito! Hindi ako makakita! Ang pagwagayway ng mga pakpak at pagtuka ng 1,000 itik ay nagdulot ng matinding kalituhan kay Amador. Nabitawan ito ang kanyang flashlight at baril. Sinamantala ni Nestor ang pagkakataon. Sumugod siya mula sa likod at binalibag si Amador sa basang sahig ng kuweba. Nagkaroon ng matinding pambubunong sa pagitan ng dalawa. Mas malaki si Amador, ngunit mas masipag at may determinasyon si Nestor. Nagpalitan sila ng mga suntok sa gitna ng madilim na kuweba, habang ang mga itik ay patuloy na umaatake kay Amador. Tapos na maliligayang araw ninyo. Pagbayaran ninyo ang ginawa nyo kay Mayor. Sino ka ba? Tarantadong magbubukid ka. Sasaktan kita! Sa isang huling pwersa, nagawa ni Nestor na makuha ang hawak na itak at ipinatong ito sa leeg ni Amador. Habang ang ilang dosenang itik ay nakatuka sa mga kamay ng kriminal upang hindi ito makakilos. Sumuko si Amador. Lasog ang katawan at puno ng kalmot at tuka mula sa mga alaga ni Nestor. Gamit ang mga baging sa loob ng kuweba, itinali na mahigpit ni Nestor si Amador sa isang malaking stalagmite upang hindi ito makatakas. Pagkatapos nito, binalikan niya si Mayor David na nakangiti sa kanya habang may luha sa mga mata. Ligtas na po kayo, Mayor. Pero kailangan na nating umalis dito ngayon din. Sigurado nga hanapin si Amador ng mga tauhan ni Ricardo kapag hindi ito nakabalik bago mag-umaga. Tama ka, Nestor. Ngunit hindi tayo pwedeng lumabas ng basta-basta. Si Ricardo may hawak sa lokal na pulisya. Kailangan nating maging matalino. Kunin mo ang cellphone ni Amador. Baka may mahanap tayong ebidensya roon. Nakuha nga ni Nestor ang mamahaling telepono ni Amador na swerteng may signal pa ng konti malapit sa bukana ng kuweba. Ngunit nang buksan nila ang huling mensahe mula kay Mayor Ricardo, lalong naging matindi ang kaba ni Nestor. Ang mensahe ay naglalaman ng utos na nagsasabing, tapusin mo na si David ngayong gabi. Sisimulan na natin ang paggiba sa bundok makiling bukas ng umaga gamit ang mga bulldozer. Kulang na sila sa oras. Paano nila mailalabas si Mayor David nang hindi nahuhuli ng mga armadong bantay ni Ricardo sa labas ng gubat?
Bitbit ang cellphone ni Amador at ang mahalagang dokumentong itinago ni Mayor David sa loob ng isang kawayan sa 5 taon niyang pagkakakulong. Naganda na silang lumikas. Hirap maglakad si Mayor David, kaya naman inalalayan siya ni Nestor sa kanyang mga balikat. Sa likod nila, ang 1,000 itik ay nananatiling tahimik. Tila alam na kailangan nila maging invisible sa dilim ng gabi. Habang pababa ng bundok makiling, maingat nilang iniwasan ang mga pangunahing daan kung saan alam nilang may mga outpost ang mga tauhan ng kasalukuyang alkalde. Mayor, may kakilala akong tapat na mamamahayag sa bayan. Si Ginang Santos, ang may-ari ng lokal na pahayagan. Kung makakarating tayo sa kanya, maaari nating i-livestream ang inyong pagbabalik para makita ng buong Pilipinas. Sa ganong paraan, hindi kayo pwedeng saktan o itumba ni Ricardo ng patago. Magandang plano, Nestor. Si Santos ay isang taong may prinsipyo. Hindi siya mabibili ng pera ni Ricardo. Bilisin natin. Nararamdaman ko na ang lamig ng madaling araw. Kailangan nating makarating bago magising ang buong Kalamba. Pagdating nila sa gilid ng highway malapit sa Kabiasnan, iniwan muna ni Nestor ang kanyang mga itik sa isang tagong sapa upang hindi sila makatawag pansin. Sumakay sila sa isang lumang tricycle na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Nestor na napagkakatiwalaan. Habang tumatakbo ang tricycle patungo sa opisina ni Ginang Santos, nakita nila ang mga naglalakihang truck at bulldozer na nagtitipon-tipon na sa paanan ng bundok. Handa nang sirain ang kalikasan para sa iligal na imbakan ng kemikal. Kaunti na lang, Mayor. Pipigilan natin sila. Nakapasok sila sa bahay ni Ginang Santos matapos ang ilang minutong pagpapaliwanag sa pinto. Nang makita ng veteranong mamamahayag si Mayor David, halos maiyak ito sa gulat at galit sa nalamang katotohanan. Agad na inianda ni Ginang Santos ang kanyang mga kamera at kagamitan para sa isang biglaang pag-ere sa internet at telebisyon. Mayor David, buhay kayo. Ang buong akala namin ay pinatay kayo ng mga sindikato. Ito na ang pagkakataon para ibunyag ang katotohanan. Sisimulan na natin ang broadcast sa loob ng 5 minuto. Ricardo, humanda ka na. Ngunit sa gitna ng kanilang paghanda, biglang nakarinig sila ng malalakas na busina at kalampag sa labas ng bahay. Ang GPS tracker sa cellphone ni Amador na dala ni Nestor ay nakabukas pala at natunton ng mga tauhan ni Ricardo ang kanilang lokasyon. Napapaligiran na sila ng 3 sasakyan ng mga armadong lalaki at pababa na si Mayor Ricardo mismo na may dalang galit na muka at baril sa kamay. David, alam kong nandyan ka sa loob. Santos, ilabas mo ang lalaking yan. Kung ayaw mong sunugin ko ang buong bahay mo, walang makakaligtas sa inyo ngayon. Nakulong sila sa loob ng opisina. Nasa labas ang kamatayan at sa loob naman ay ang tanging pag-asa para sa hustisya. Paano harapin ni Nestor at nang nangihinang dating alkalde ang nagngangalit na puwersa ni Ricardo na handang pumatay para lang mapanatili ang kanilang sikreto? Sa kritikal na sandaling iyon, habang tinatangkang gibain ng mga tauhan ni Ricardo ang pintuan ng opisina ni Ginang Santos, nagawa nilang simulan ang livestream. Lumitaw ang mukha ni Mayor David sa screen ng libu-libong mamamayan ng Kalamba sa kasalukuyang nagigising pa lamang para sa kanilang mga trabaho. Sabay-sabay na nag-viral ang video habang ibinubunyag ng dating alkalde ang lahat ng dokumento, ang tangkang paggiba sa makiling at ang 5 taon niyang pagkakakulong sa kuweba sa utos ni Ricardo. Mga kababayan ko sa Kalamba, ako po ito, si Mayor David. 5 taon ninyong akala na ako'y patay na. Ngunit narito ako, Boy, sa tulong ng isang tapat na magsasaka at ng kalikasan. si Ricardo ay isang kriminal. Ang mga tauhan niya ay nasa labas ngayon upang kami patahimikin. Kayo na po ang bahala sa aming kaligtasan. Habang nagsasalita ang alkalde, sa labas naman ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang tunog ng paparating na 1,000 itik ni Nestor ay umalingaw-ngaw sa kalsada.
Naramdaman ng mga alagang hayop na nasa panganib ang kanilang amo at ang matanda. Kaya naman sumugod ang mga ito sa gitna ng kalsada. Humaharang sa mga sasakyan ni Ricardo at nag-iingay ng napakalakas. Ang ingay na ito ay naging mitya upang magising ang buong kapitbayan. Nang makita ng mga residente sa kanilang mga cellphone ang livestream at marinig ang kaguluhan sa labas, daan-daang mamamayan ang lumabas ng kanilang mga bahay. May hawak na mga bolo, kahoy at mga telepono upang protektahan si Mayor David. Iligtas si Mayor David! Huliin si Ricardo! Ibaba ang mga armas niyan! Sigaw ng mga mamamayan. Napilitang huminto ang mga tauhan ni Ricardo nang makita nilang pinaliligiran na sila ng galit na taong bayan at ng 1,000 itik na tila mga buhay na barikada. Sa loob ng ilang minuto, dumating na rin ang mga matatapat na miyembro ng pambansang pulisya mula sa probinsya na nakapanood ng livestream upang arestuin si Ricardo at ang kanyang mga tauhan sa kasong kidnapping, attempted murder at graft. Hindi ito maaari. Paano nahanap na matandang yan? Ang daan palabas! Sino nagtaksil sa akin? Ang mga itik na minaliit mo, Ricardo. Silang nagbunyag ng kasamaan mo. Ang kalikasan mismo. Ang sumingil sa iyo. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang sigla ni Mayor David sa tulong ng medikal na atensyon. Muli din siyang naging pinuno ng bayan hanggang sa magkaroon ng bagong halalan. At ang bundok ng Makiling ay idineklarang isang protektadong pambansang sanktuaryo kung saan ipinagbawal ang anumang uri ng mapanirang industriya. At si Nestor, hindi niya iniwan ang kanyang simpleng pamumuhay. Ginawaran siya ng parangal bilang bayani ng Kalamba. Ngunit para sa kanya, sapat na ang makitang malaya ang kanyang bayan at ligtas ang kanyang mga alaga. Tuwing hapon, makikita si Nestor na nagpapakain sa kanyang 1,000 itik malapit sa sapa. Habang ang mga ito ay masayang nagkakagakak sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. Ang mga hayop na naging saksi at tagapagligtas ng katotohanan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwentong ito ay umiikot sa kapangyarihan ng katotohanan at sa katarungang hindi kailanman natutulog. Gaano man ito katagal ibaon sa dilim. Ipinapakita rito na ang kasamaan at kasakiman ng tao ay may hangganan. Maaring magtagumpay ang masasamang balak sa loob ng ilang taon. Ngunit darating ang takdang panahon na ang katotohanan mismo ang gagawa ng sarili nitong daan upang lumabas at manaig. Isa pang mahalagang aral ay ang kahalagahan ng kalikasan at ng mga simpleng bagay sa ating paligid. Ang 1,000 itik na madalas ay tinuturing lamang ng mga simpleng hayop ang naging instrumento upang iligtas ang buhay ng isang pinuno at protektahan ang kabundukan. Ipinapaalala nito sa atin na ang bawat nilalang ay may mahalagang papel sa mundo at ang kalikasan ay may sariling paraan upang depensahan ang kanyang sarili laban sa mapanirang interes ng tao. Sa uli, itinuturo ni Nestor na ang tunay na kabayanihan ay hindi nangangailangan ng yaman o mataas na posisyon. Sapat na ang pagkakaroon ng busilak na puso, tapang na ipaglaban ng tama at katapatan sa bayan upang makagawa ng isang napakalaking pagbabago sa lipunan. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxi TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.